Magandang araw mga kapis. Ngayon ay February 24, 2025, Tuesday. Ang ganda ng panahon, no? Yan. So ngayong araw ay pupunta kami sa appointment for family doctor. Sa wakas na meron naming family doctor dito sa Canada after 2 years and almost 6 months. Kukwentuhan ko kayo mga kapins. Intro muna tayo. Yun. So, wakas meron na kaming family doctor. Pero depende to sa per province na. May mga province kasi na 2 weeks, 1 week lang may family doctor ka na. Pero dito sa amin, sa Nova Scotia, ilan inabot? Taon eh. So, yun. Salamat kami dahil may nag-post sa aming Facebook group dito sa Nova Scotia, si Miss Jill Tucker. Shout out sa'yo. Ganun nila. Siya yung parang, ang tawag dun sa kanya? Office, medical office, staff ba yun? Basta, ganun. So, siya nagpa-facilitate sa mga magkakaroon ng family doctor. Doon sa ano ngayon, branch na yun? Sa branch na yun. So, yun. Anong tinanong sa'yo? So yun, siyempre importante kung ano yung medical history mo kasi tinanong sa akin, nagda-drugs ka ba, nag-UC ka ba, ano yan? ano yung height mo, ano yung weight mo, gano'n, madami. Tapos kailan yung huli mong medical operation, kailan kayo natetanuhan or nagkaroon ng ano tawag, vaccine, tetanus. Alam mo, flu vaccine si Kuya? Wala pa. Hindi, sasabihin ng doktor yun kung nagpa-flu vaccine eh. Tapos, yun, syempre, ang maganda na, ano ba yung mga benefits ng may family doctor dito? Magkaiba nga na dito, medical system dito sa Canada versus Pinas. Sa Pinas, pag may pera ka, anytime pwede ka pumunta sa emergency, di ba? Saka mga private hospitals. Dito walang private hospitals dito. Tama. Tapos, ano pa ba? Yung mga take-away lang, para lang ng mga kapins natin. Si ating Team Steve. Yun, although may pila pa rin. Ano ba, may emergency. So, mas maganda nun, kukontakin mo na lang yung family doctor niya. So, yun ang struggle kasi dito sa Canada. Although, maganda naman ang healthcare kahit ito na sabi lang naman ng iba na kasi may isa akong kakilala, yung Uber driver, sabi niya, ba't tinanong ko kasi kung kailan, bakit ang tagal niyang wala. Siguro mga 3 weeks to 1 month, sabi niya. Hindi, opera na ako sa mata. Pero mabilis lang pag-opera dito, parang high-tech, sabi. Tapos bumalik na naman siya sa trabaho niya sa Uber. Wala naman siyang binayaran kahit 5. Yun. Ano pa ba? Kasama kanina yung 3 bata. Pero kahapon, 2 kami ni Mrs. Pero ang kanyang sinabi, yung kanyang medical check yung bumbum. Kaya sa akin, sabi ko, meron akong monthly period. Charot. Sa ilong. Yung monthly period, may specific date na hindi kasi yung average, tinanong nga niya anong average ng pagdudugo ng nagbi-bleed yung ilong mo. Kasi sabi ko nung may mag-i-English. Maliban sa English na usapan, charot. Dumudugo na ilong ko. Hindi. Kasi nung nagano kami during pandemic sa Bulacan, yung kwento ko lang. Umakit kami ng bundok. Pagbaba namin, family kami. Kasi nga nakaka-boring ang COVID-19 dati, di ba? So umakit kami ng bundok. Pagbaba, dumudugo na ilong ko. Magmula nun hanggang ngayon. Pero hindi siya kumbaga, sinabi ko sa doktor na ganitong nararamdaman ko. Sabi niya, yan,
Tapos chinek yung yung blood pressure, yung pulse rate, heartbeat. Yun, sabi niya bakit ang taas ng twice niya ako kinuha nun eh. Blood pressure first mataas. Tapos after 1 minute, kinuha na ulit ako. Bumaba, naging normal na yung blood pressure ko. Pero yung heartbeat, mataas, 109. So, comment kayo sa baba, mga kapins. Pag 109 per minute, ano yung ibig sabihin nun? At tingnan mo sa ko normal siya. Ayun. Sabi ni Tin Steven, nag-comment na agad. Parang kang buwang. Pero ang sabi ko, tinanong ko naman kung ano yung normal, nasa 80 daw per minute. Pero depende. So, since libre naman, nagpa-request na ako ng blood work. So, ako magbubuk nun. Nag-fill out lang siya online, tapos i-print na. So, ganun ang pagba-blood works dito. Mabilis lang naman. Doon ako kunin lahat, iti-test na lahat yung blood mo. Depende. And then, pero may fasting yun. So, ilalagay ko sa link yung ganito. Ganyan yung screenshot. Then, sinabi ko na rin dahil may blood works. Sabi ko, pwede ba akong i-schedule na rin sa EANT? Ang tawag doon, ano ba yung tawag doon? Lumutan ko. Nose. Hindi, may tawag dito eh. Otoro. Rhino is nose. Kailangan, nose nga eh. Otoro. Oo, yan. Basta dito. Basta may Yan yung expert sa hospital naman sa IWK doon sa University Avenue sa downtown. Doon kasi yung pinakamalaki hospital dito sa Nova Scotia. So, within 6 to 8 weeks pa yung appointment. So, yun lang yung update. So, sa wakas, meron namin family doctor. Kaya, yun naman ang importante ang health natin. So, ano ba yung mga reason bakit anong importante ng family doctor dito sa Canada? So, yung may family doctor, mag-comment kayo sa baba, mga kapins. Kung ano yung family doctor. No need to go suddenly in the hospital. Yung You need to inform the doctor. So, every time na pupunta ka sa hospital, kontakin mo muna si family doctor mo. Siya muna titingin. Kung halimbawa, Siyempre, itilap din ng mga viruses, kaya hindi ba sa masang pupunta ng hospital, nabila na lang. basta, alam nyo naman, ginugol natin. Ito, nandyan o. Ito yung mga reason ng pagkakaroon ng family doctor. Yan, masahin nyo. Isa sa importante yan. Pero kasi nung una, kasi sabi nila magandang healthcare sa Canada, di ba? So, debatable pa rin yan. Depende. Compare sa Pinas. Di ba? Isa bastong, tulog na hindi nasira. So, yun lang mga kapins. And sa mga nagbabalak or gustong kumuha ng family doctor, tawag nyo sa hotline kung nasa Nova Scotia kayo. So, any part of Nova Scotia. So, 811 itatawag nyo. Kasi that time, tumawag ako last year eh. Siguro mga 8 months ago. Nag-follow up ako. Sabi ko. Tapos, after 3 months, may tumawag sa akin. Mga 3 call center agent. Sabi niya, yung nyo, yung info nyo sa family doctor, boom, boom, boom. Nakasalang na, parang gano'n. So, nag-waiting na lang sa doktor na darating. Gano'n. Pero, sa wakas, itong clinic na to, although malayo sa amin, siguro mga 25 to 30 minutes by car dito sa Lower Sackville kasi yun. Success naman. So, yun. And sa inyo, pagpatuloy nyo lang yung pag-follow up at tawag sa 811 and sana at saka antabayanan nyo yung mga pinupost sa Pinoy Facebook group sa locality nyo. For sure may magpo-post. Yan. Pag nag-post at kung sabing email nyo agad. Paunahan yan. Ganun lang. So, yun lang.
Salamat sa sama sa akin sa usapang family doctor. Acquiring a family doctor here in Canada, mga kapins. Thank you. And don't forget the hashtag PinsTV, hashtag Pinoy Nova Scotia, hashtag Philippines, no? Yeah. PinsTV Canada. Thank you and see you sa next one. Bye-bye.